Sa Hinigaran, Negros Occidental, arestado ang isang ina matapos umanong patayin ang kanyang dalawang anak. Ayon po sa pulisya, umamin ang ina sa krimen at sinabing nilunod daw niya ang mga batang 1 at 2 taong gulang pa lang. Pero batay sa resulta ng otopsiya, posibleng sinakal daw ang mga bata at lumalabas pa sa investigasyon na madalas daw pagalitan ang suspect ng kanyang mga magulang dahil sa pagpapabaya sa kanyang mga anak. Nahaharap sa reklamong parricide ang 24 na taong gulang na ina. Samantala, tuniladang patay na tilapia naman ang hinango sa bahagi po ng Laguna de Bay sa Calamba. Bukod po sa fish kill, pinoproblema rin ng mga mangingisda ang pagdami ng knife fish na kumakain sa maliliit na tilapia. Saksi si John Consulta. Mga naghihingalo at patay ng tilapia ang tumambad sa amin nang umikot kami sa bahagi ng Laguna de Bay sa Calamba kanina, kasama ang ilang eksperto ng Agri-Aqua Research Technical Service Division ng Calamba City. Ayon sa ilang opisyal ng Calamba City Hall, hindi bababa sa 10 metriko toneladang patay na tilapia na ang nahango nila. 30 sa 113 fish pen daw ang apektado ng fish kill na nagsimula raw noon pang 1 linggo kasabay ng sunod-sunod na pag-ulan. Siyempre, masama loob na nakikita mo mga patay na lumulutang ng mga patayang isda. Dahil halip na mapera, wala na. Namin, alisin yung patay, baka sakali, para hindi bumahol ang fish cage. Hinala ng City Agricultural Services Department, Agri-Aqua Management Services Division, ang biglang pagbaba ng dissolved oxygen sa Laguna de Bay. Dala ng mga pag-ulan nitong mga nakarang araw, ang sanhi raw ng fish kill. Umulan, yung tubig na mainit sa ibabaw, lalamig siya, magiging mas mainit yung nasa ilalim at magkakaroon ng overturn. Yung nasa ilalim ang pupunta sa ibabaw at na mababa ang dissolved oxygen level na siyang nakakaapekto sa ating mga isda. Pinoproblema rin ngayon ng mga mangingisda ang biglang pagdami sa Laguna de Bay ng mga knife fish na kumakain ng maliliit na tilapia. Gano'ng kalaking perwisyo yan, sir? Malaking presyo ito sa mga magpipish pan at saka sa mga mangisda. Dahil wala akong nga mahuli eh. Pati yung mga similyo ng tilapia, kinakain nun ito eh. Pati yung hipon. Sobrang dami nila ngayon dito? Sobrang dami na ngayon dito. Kumuha na ang Laguna Lake Development Authority o LLDA ng water sample mula sa lawa para suriin. Habang patuloy na inaantabayan na ng water results ng mga kinuwang water samples dito sa Laguna de Bay, patuloy na nagdarasal ang mga mangingisda ng Calamba, Laguna na sana'y matigil na ang umiiral ng fish kill sa kanilang lugar. Ako si John Consulta, ang inyong saksi. Sa iba pa ring balita, pinagbigyan ng Quezon City RTC ang hiling na temporary protection order na mag-asawang Raymar Santiago at Claudine Barreto laban sa magkakapatid na Erwin, Rafi at Ben Tulfo. Inataasan din ng korte ang hepe ng PNP na magtalaga ng mga ngalaga sa seguridad ng pamilya ng celebrity couple. Saksi si Nelson Canlas. Sa inilabas na writ of amparo o temporary protection order ng Quezon City Regional Trial Court, pinagbawalang saktan o lumapit man lang ng may 500 metro sa mag-asawang Claudine Barreto at Raymar Santiago at sa kanilang immediate family members ang magkakapatid na Ben, Rafi at Erwin Tulfo. Sakop din ito ang kanilang mga aid, security at iba pang tauhan. Ang inaprobahang petisyon ng mag-asawang Claudine at Raymar nag-ugat sa pagbabanta umano ng 3 laban sa mag-asawa sa kanilang Public Affairs TV program noong May 7. Kaugnay ng sumiklab na gulo sa pagitan ng mag-asawa at ng kanilang Kuya Mon sa NAIA Terminal 3. Papasalamat ako sa korte at pinaburang kami at binigay sa amin yung temporary protection order ng korte at yun nga, pinaburang kami at naniwala sa amin na meron talagang ginawa silang threat. Prayers lang talaga ang sa ngayon bumubuhay sa amin sa ganitong trial na pinagdadaanan namin kasi hindi biro lalo na tong mga threats na pinagdaanan namin ngayon. Inatasan din ng korte ang hepe ng Philippine National Police na magtalaga ng mga ngalaga sa seguridad ng pamilya ni Claudine at Raymar. Makakatulong po ito sa pag-normalize ng situation ni Raymar at Claudine. Kasama po yung security personnel kung saan man sila mapunta, sa shooting, sa mga personal nila pong mga lakad.
at obligasyon po ng Philippine National Police na ensure yung safety nila Raymart at Claudine. Ayon sa mga abogado ni Claudine at Raymart, pagdedesisyonan na lang daw ng korte kung gagawing permanente ang protection order. Wala pang tugon ang mga tulfo ukol sa TPO. Samantala, tuloy pa rin ang reklamong slight physical injuries at grave coercion ni Mon Tulfo laban sa mag-asawa. Ganon din ang kontra-reklamong physical injuries at child abuse ni Raymart at Claudine laban sa kanya. Nelson Canlas ang inyong saksi. At sama-sama natin saksihan. Mga naka-wheelchair at nakasaklay na pasyente ng Philippine Orthopedic Center bumida po sa sagala. American rock band na Lighthouse nasa Pilipinas para mag-concert sa Big Dome. Balita ang hatid ng isang liga ng katotohanan. Sa sama-sama nating pagiging saksi.